Dear Macho Payo, Dear Macho Payo, payo ng feeling macho. At pagsisik, oh my God. Hey everyone! Kamusta kayo? And welcome sa pinakabagong segment ng ating channel kung saan ay pag-uusapan natin ang inyong mga live stories at bibigyan natin sa abot ng aking makakaya ng pangmalakasang mga payo. Payo na sing lakas ng isang tunay na macho. Ito ang Macho Pa. Yo! Kamusta kayo guys? And I hope ay nasa pinakamagandang kalagayan kayo sa oras na ito. Naisip nyo na ba kung saan nyo kukunin ng mga pambayad ng inyong mga Meralco bills? Nako ha. Actually, you have to forgive me for not filming this as early as I was expecting to happen. Kasi guys, nang dumating ang aking Meralco bill ay hindi ko mawari kung saan nila kinuha ang computation dahil ito daw ay accumulation ng nakaraang 3 buwan. April, May, and June. But the problem that I had was, even sa panahon ng ECQ, irregular ako nagbabayad. Hindi ko naintindihan kung paano nila nag-come up with that kind of computation. At hindi talaga ako napakali for a couple of days that I have to go sa Meralco Business Center para tanungin kasi minsan, 'di ba, kahit na alam mong niloloko ka, 'di ba? Para akong yung alam mong niloloko ka pero kailangan mo pang marinig ng harap-harapan. Gusto kong tanong doon sa Meralco officers, I need to have a valid explanation. Na sobrang haba ng pila ng mga nagre-reklamo kaysa sa mga magbabayad. You have to know, bakit ganun? Bakit nangyari? Bakit naging ganun yung computation? Sinasabi nila na, kasi daw, during ECQ, lahat ng tao ay nasa bahay, mas malaki daw ang consumption. Tigi-tigisa ba tayo ng bombila? Tigi-tigisa ba tayo ng ref? Ganun ba yung computation nun? But anyways, ito yung mga pagkakataon na you just have to accept it. There's nothing that you can do. Kasi kahit pag malakihan mo, marami ako naririnig doon ng mga nakasabay ko, hindi ko babayaran yan. Ang sasabihin lang nila sa'yo, sige ho. Kasi at the end of the day, tayo ang mapeperwisyo. Kung di natin sila babayaran, tayo ang mapuputulan. So good luck na lang sa ating lahat. And I know na mahirap tanggapin, but I'm telling you right now, the only thing for us to do is to accept. Dahil wala tayong ibang option kundi bayaran kung paano nagkaroon ng computation yon, kung kaya nyo na i-compute ng maayos kahit gumamit siguro kayo ng abacus, gamitin nyo. Pero kung ako ang tatanungin nyo, lalo na kaya pa nating i-push na lang natin. Dahil it's not always worth the stress and there are battles in life na siguro ay kailangan na lang nating tanggapin. At shout out sa mga tao na iniisip kung paano mababayaran ang ganitong bill ng Meralco. At kung nasan man kayo ngayon, mga Beconistas, nako, salamat sa pagsasuggest ng tawag na yan. And before we go on, gusto ko lang mag-hi and hello sa aking mga good friends mula sa YouTube Philippines na sila Ruth Agbonday. Saka naman nakakita ng mga taong super tampo na hindi ko man lang daw sila ma-shout out. So ito na nga ako, Ruth Agbon, hanapin niyo siya sa Facebook. I-add nyo siya. Ruth Agbon, Glenda Kutcher, at kay Nanay Melay, of course, and to Grace Sabio at sa lahat nga ng aking mga kaibigan mula sa YouTube Philippines. And last week ay nag-post ako sa aking Facebook page that you guys can share your life stories at pagsisikapan natin bigyan yan ng mga pangmalakasang payo. And I am actually so overwhelmed dahil hindi ko naman na-expect guys. Sobrang dami yung time para mag-share ng yung mga live stories. And with that, maraming salamat po sa inyo. Ay nga pala sa aking shaggy hair. Diyos ko, kailan kaya ako magpapagupit? Kasi sobrang kapal na ng buhok sa gilid. Anyways, ang storya na ating babasahin para
At para sa unang edisyon ng Machu Payo, ang una nating itatampok ay kwento ni Miss D, 27 years old mula sa Pasig City. Magandang gabi po, Dear Machu Payo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miss D, 27 years old, panganay sa 6 na magkakapatid. Year 2015 ang huling taon na nakasama ko ang aking ama. Marahil ay 5 taon na ang nakakalipas, pero hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa damdamin ko ang pagkawala ni Papa. Sa tuwing dumarating ang Father's Day ay naaalala ko ang masakit na nangyari sa buhay ko. Namatay po ang aking papa sa sakit na tuberculosis nang hindi man lang namin nadala sa hospital at hindi man lang namin naipagamot. Hirap nang huminga si Papa, butot balat, hirap lumunok sa pagkain, uminom ng tubig, hirap magsalita at hirap na rin sa paglalakad. Bilang isang anak ay hindi ko kayang makita si Papa na gano'n ang kalagayan. Nagmakaawa kong humingi ng tulong sa aking mga kamag-anak na nasa abroad na naninirahan, pero kahit isa sa kanila ay wala man lang tumulong. Masakit pa ay sinabi na wala na rin naman daw pag-asang gumaling si Papa, kaya't mas mabuti na wag na siyang ipagamot. Masakit bilang isang anak na marinig ang mga salitang iyon sa aking mga kamag-anak dahil kapatid nila ang aking Papa. Dahil sa kagustuhan ko na maipagamot si Papa ay nagsumikap ako sa aking trabaho. Nagtinda ako ng balut sa gabi at bago pumasok sa trabaho ay nagtitinda naman ako ng pansit. Porsigido ako na mapagamot si Papa kaya nag-iipon ako ng pera. Hanggang isang araw ng almusal ay pinaghanda ko na makakain si Papa. Habang ginagawa ko yon ay nakatingin siya sa akin at tinanong ko siya kung bakit niya ako tinitignan. Ang sagot niya ay masama daw bang tumingin sa akin. Hirap na magsalita si Papa pero nasagot pa din niya ako, kaya napangiti na lang ako. Lumipas ang 2 oras at ako'y nasa trabaho na at natanong ko sa di kalayuan ng aking kapatid. Lumapit siya at umiiyak na sinabi na wala na si Papa. Napaiyak ako ng malakas at napahagulgol ako. Iyak pa din ang iyak ang aking kapatid hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Makalipas ang ilang oras ay may lumapit kaming kamag-anak at nag-abot ng kanilang abuloy para daw sa pagpapalibing ni Papa. Nang marinig ko ang salitang pangpalibing ay uminit ang aking ulo at sobrang galit ko at sama ng loob. Sinasabi ng aking isipan na wala na si Papa at bakit ngayon ay iaabot nyo ang tulong na ipinagkait nyo sa kanya nung panahon na siya'y nabubuhay at nangangailangan pa ng inyong suporta. Masakit po para sa akin ang nangyari at sobrang sama ng loob ko dahil every Father's Day ay naiisip ko kung paano napagkaitan ng kanyang pamilya ang tulong na inaasahan ng aking ama. Machu Payo, paano ko kaya maaalis ang bigat ng aking nararamdaman dahil kahit 5 taon nang nakakalipas ay sobrang sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat na nangyari. Sana ay mapansin nyo ang kwento kong ito at maraming salamat po and Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Dear Machu Payo, payo ng feeling macho. At nasaksihan nga natin ang kauna-unahang kwento na naitampok dito sa Machu Payo. Yan ay kwento ni D mula sa Pasig City. I actually make some notes of the things that I want to point out para wala akong malimutan tungkol sa kwento na ibinahagi ng ating kabikonistas na si D. Unang-una, I want you to understand that knowledge is power. Tuberculosis is actually a curable disease. All you need to do is to go to your barangay health centers and approach your TB Dots department. Sila yung ahensya ng government na nagpo-provide ng free medical assistance sa lahat ng mga kababayan natin na may ganitong uri ng karamdaman. Sila ang mag-a-assess sa isang pasyente kung gaano katagal iti-take ang gamutan at ang mga gamot na ipo-provide para sa mga pasyente ay libre. Siguro kung na-avail ng dad mo ang ganitong klase na serbisyo na ibinibigay ng libre ng ating pamahalaan, probably na-extend pa yung buhay ng dad mo with or without the help of your relatives. Dear Machu Payo. Second, not all the time
ay may maaasahan tayo. Not everyone that we helped before will return the favor. At ganun talaga ang buhay, walang personalan. Dahil if we are only asking for a favor, remember, humihingi ka lang naman ng tulong and be ready to get a no for an answer. At kung no ang sagot sa'yo sa hinihingi mong tulong ay hindi naman dapat sumama ang loob mo dahil everyone carries their own crosses in this world. Lahat tayo, meron tayong mga kanya-kanyang mga krus na pinapasan for us to survive in this world. Hindi sa lahat ng panahon nandyan ang mga kamag-anak natin, ang mga pinakamalalapit nating kaibigan dahil tayo-tayo, sila-sila ay may kanya-kanya mga pinagdadaanan sa buhay. You just have to learn to be independent. May kasabihan nga na even our shadow leaves us in darkness. Yung sarili natin mismo ang anino, iniiwan tayo sa panahon ng kadiliman. The only person that you can count on sa mga ganitong panahon ay ang sarili mo lang and no one else. Most of the time, our friends and our families can only give us moral support dahil sila din ay merong mga struggles in life na pinipili na lang nila na wag nang sabihin sa atin dahil alam din nila na tayo mismo ay mga may pinagdadaanan. And kung sinasabi mo na lumapit ka sa kanila because they are living abroad, and I hope that by now you understand na yung mga kamag-anak natin or mga kakilala natin na nakatira o nagtatrabaho abroad, merong mas malaking sacrifices na ginagawa dahil yung mapalayo ka lang sa sarili mong pamilya ay napakalaki ng sacrifice. Sometimes kung meron man siguro mga tao na dapat bigyan natin ng extra understanding, siguro kung ako ang tatanungin mo, isa na sila dun. Dear Macho Payo, Number 3, past is past. You don't have to dwell on things that happened long time ago, especially na wala na rin naman ang papa mo. Although, I must say that whatever you feel right now, even up to now, is valid. Tama lang na somehow sumama ang loob mo at normal lang na sumama ang loob mo if you are not able to get the help that you were actually asking, especially sa mga ganung pagkakataon. However, hindi na natin maibabalik ang panahon. And the only person that will help you to move on is yourself. Because the moment that you keep on repeating, reminding all of those things that happened, ikaw lang din naman ang nahihirapan. You have to forgive for your own peace of mind. You cannot expect other people from suffering just because you don't forgive them. Hindi ganun na nangyayari sa totoong buhay. Hindi mo pwedeng i-expect na mahihirapan ng ibang tao dahil lang sa hindi mo sila pinapatawad. Dahil unang-una, walang obligasyon ng kahit sino sa bawat isa sa atin kung lahat tayo ay nagsa-struggle din sa buhay. You can honor your father by forgiving them. You can honor your father by setting yourself free from all of these things, at sana may natutunan ka so that whatever happens in the future, you will be more capable of acting accordingly. Payo ng feeling macho. And lastly, time heals all wounds. Hindi mo kailangang pilitan ang sarili mo kung hanggang sa ngayon ay may hinanakit ka pa rin sa ibang tao. Kanya-kanyang phase ang lahat ng mga bagay. Kanya-kanyang pagkakataon, kanya-kanyang oras ang tao kung kailan tayo mag-move on. Merong mga tao na kaya nila agad na magpatawad, merong mga tao na kaya nilang kalimutan ng mga bagay na nangyari no matter how painful it is. But kung hindi mo pa kayang gawin ang mga bagay na kayang gawin ng mga ibang tao, that's fine. You just have to deal with your own pain. And I hope someday you will be able to find peace for yourself because you deserve it. Dear Macho Payo. Dear Macho Payo. Payo ng feeling macho. Dito ko na muna tatapusin ang first ever edition ng ating Macho Payo. Maraming salamat sa lahat na nagbahagi ng inyong mga life stories. Gaya nga ng pinost ko sa aking Facebook page, kung sino mang sulat ang ating matatampok dito sa ating Macho Payo ay mananalo ng 1,000 pesos worth of GCash. At dahil nga sobrang na-overwhelm ako sa mga responses na ginawa ninyo, mamimigay pa ako ng 500 GCash para sa lahat ng ating mga Beconistas. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and keep sending your entry dahil itatampok natin yan sa mga susunod na edisyon ng Macho Payo. So don't forget to follow me on my official Facebook account. That is
Bekbek TV. So madali lang ata makikita yung Facebook page ko. Hanapin nyo lang yung panat dyan. Ako na yun. Maraming salamat for watching this videos, and don't forget to share this video and subscribe to my YouTube channel. And again, this is Bekbek, ang nag-iisang macho pa. Yo!